Come on. You are not a patriot. You are a profiteer. RJ Nieto, you are a profiteer. You are the greatest conman right now among all political bloggers. Yeah. I'm really, So, alam mo yon, parang ikaw nagsimula nito eh. Oh, tatapusin ko. You're a conman. Di ba? Puntahan nyo ngayon yung page niya. Singilin nyo siya. Sabihin nyo nasaan na yung makabayan na pinadala nyo ng 2,000 stars, 5,000 stars, $200, $300. You need. Diba? You need value for your money. Kayo ang bumuhay kay RJ Nieto. Hindi ang mga politiko. Dahil hindi yan bibigyan ng pera ng mga politiko kung hindi kayo nabobola-bola ni RJ Nieto na isa siyang makabayan at patriot. So, to end this all, no, Ray Joseph Nieto, you are not a patriot. You are a profiteer. Mahiya ka sa lolo Doro mo. Yun lang, yun sa tatay mo. Diba, idol mo yung tatay mo. Your father will never be proud of you, RJ Nieto. Because you are a profiteer. You have become like the people na nagnanakaw sa gobyerno. Kaya ang tatay mo ay nauwi sa ganoon ang buhay. You have become your own worst enemy. It's not me, RJ. yeah. You will never ever enjoy whatever success you have, True. RJ, because you know what? Because you conned millions of people. Niloko mo ang milyong-milyong mga tao. You are a profiteer, not a patriot. Kayong dalawa ng manager mo ni Mel Robles. Bakit kasi sa atin binibintang ito? Ang nag-demand ng pwesto ay si RJ Nieto. Ang dinemand na pwesto ni RJ Nieto ay presidential assistant on political affairs. Alam ko na to, hindi pa nag-e-eleksyon. Nagde-demand na siya. At tinatanong ako ni RJ noon kung ano raw gusto ko. Sabi ko, meron akong SMNI. Ang sabi sa akin ni RJ, minsan ka lang makapagpanalo ng presidente. Sabi niya, kukunin na lang kita bilang USEC ng presidential assistant. Yeah, USEC niya. Yan ang kanyang pinagsasabi. So sinabi niya okay na raw kay Lisa at okay na raw kay Martin Romualdez. Kaya alam ko kung sino ang mga power brokers dyan. Kasi yun ang hiningan niya ng consent. Si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. So okay na raw yan, kasado na. Ngayon, nagpatay na nga ng barong yun eh, kay Abel. Nagpatahi ka na ng barong RJ Nieto. Niloloko mo ang mga readers mo. Sinabi mo sa readers mo, tinanggihan mo dahil gusto mo mag-aral, hindi mo tinanggihan. True. Inurong ang offer sa'yo. Pero hindi mo alam ang tunay na dahilan kung ba't in-offer ang offer sa'yo. Inurong. Dahil ang totoong dahilan, dahil ang dami mo raw dinidemand. Okay na nga raw na kahit high school graduate ka, maging presidential advisor on political affairs. Pero kung ano-ano pa ang mga dinidemand mo, gusto mo na parati mo dapat katabi ang presidente pag may cabinet meeting, hindi po pwede yan bakla. Hindi yan sa protocol. At ano pa, kailangan mo ng ganitong budget, gusto mo ang office mo sa Malacanang din. Alam mo kung sino raw ang nagreklamo na sa mga demands mo. Yung mag-asawa. Ngayon, niloloko mo yung mga viewers mo na tinanggihan mo, hindi mo tinanggihan. Hindi ibinigay sa'yo ang pwesto. Okay? At ang pinagagawa mo nun, dahil meron na tayong hidwaan nun dahil sa kaso ni Jover, dahil isa pa yan, pwede natin pag-usapan niya. Pag-usapan natin yung kaso ni Jover later. Kasi ang dami nakikinig. Ang dami nakikinig mahinam. Yeah. So, itodo na natin to yung kay Jover later. Kaya ikaw, ng panahon na yan,
tumatawag ka na sa isang tao sa SMNI at sinisiraan mo ko. At hindi mo alam yung taong yon ay may connect ako, tinawagan ako after mo siyang tawagan. Wow. Kaya matagal ako nagtiis. Kaya nga sabi ko hindi kasi to papatol sa akin ng head-on. Dahil alam niya, siya ang magiging mali. So, ihintayin niya na ako ang papatol sa kanya dahil alam yung patola ko. No? Patulan na natin. Ngayon, hindi kasi nakikita ang tunay na ugali ni RJ Nieto. Ganun ang ugali niyan. No? So, sinisiraan niya ako doon. Sabi pa niya doon sa taga-SMNI, sabi niya, kaya daw hindi daw ako makatira sa mga Marcoses dahil naghihintay pa daw ako ng pwesto. Sabi ko, paano ako naghihintay ng pwesto? Hindi naman ako humihingi. Ang sinabi ko, hindi ko nga tinanggap yung condominium. Yes. Condominium na yun. Meron akong show, meron akong Sendwave. Wala kayong maibabato sa akin dahil hindi ako nag-demand ng kahit ano sa inyo. Dahil kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Nanggaling ako sa Luneta, naging homeless ako, kumain ako, nag-scamming ako ng food sa SM Manila at wala akong takot makabalik sa ganoong pamumuhay. Dahil alam ko, malinis ang puso ko. Kaya nga ako ay hindi ako katulad ng mga trolls ninyo na nagtatago sa computer, anonymous, dahil wala silang mukhang maiharap dahil hindi nila kayang panindigan ang kanilang pinagsasabi. Diba? Ito, tingnan mo si Maharlika, Diyos ko, doy. Ano ba sa tingin? Maayos ang buhay niya sa Amerika I know. Tapos pinagbibintangan na kung ano-ano nga. So, actually, napag-usapan ba natin kay Jover? Hindi masyado detalyado, no? Kasi mga kababayan, nung first time talaga kaming, naikwento na namin sa unang vlog namin kasama si Roy at saka kasama si Mother Pebbles. Tulog na kasi sila, in-invite namin sila, pero tulog na yata yung dalawa. So, or this is si Mother Pebbles. So ngayon, napag-usapan na, kasi to be honest with you, gising na si Roy. Nasa work pala siya. But anyway, to be honest with you, nagkaroon ako nung kinukwento mo sa akin, yung syempre, bago pala tayo magkakilala, meron akong konting duda na baka, okay, baka ito si Sas, pakawala ito ni Taning. May ganun akong tingin. Hindi naman ako masisisi. Yeah, pero kahit si Pebbles, yun din ang tingin ko na. Pero nung napatunayan ko na, really, your friendship ay sincere. Noong kinuwento mo yung tungkol kay Jover, nung nasa kotse tayo, papunta tayong Soler. So, ikwento mo yan sa ating mga viewers. Kasi we're like almost 16,000 viewers across social media. Kahit pinatay tayong dalawa, we're like, this is historical. Ano nangyari dito kay Jover? Ganito yan. Di ba dinimanda ko yan si Jover ng libel? Tapos ito si Jover na nag-counter demanda. Ang demanda niya is civil case. At ang kaso is violation of Data Privacy Act. So kaming dalawa yung inilagay niya doon. Ako, sa kasi Taning, Nieto. Oo. Yes. Ngayon, ito kasi si Jover, natatalo siya sa kaso ko. Wala siyang napapanalunan na appeal. So, nung pre-trial hearing kasi, nandun ako sa Pilipinas niyan. That was, kalamang pre-trial hearing, early June. Sabi nung judge, kayo, ginanyan sila ni Kokoy Dayaw. Kayo, kung ano naman kayo, kahit ako nagkakamali, sabi nung judge. Baka pwedeng mag-sorry na lang kayo para hindi na to humaba. Sinabing, hindi sa isa't isa. Si Jover magsusorry sa akin kasi yun yung kaso ko kay Jover. Okay. Ngayon, tinanong ako ng judge, ikaw, okay ba sa yung mag-usap-usap muna? Syempre, hindi ka pwedeng kumayabang sa judge, no? Mm-hmm. So, okay pa kami nito ni RJ, okay pa kami ni Lisa. Mm-hmm. Kung ako ay hayok sa kapangyarihan, makikipag-usap ba ako? Makikipag-deal ba ako? Dinigdik ko na sana si Jover. Mm-hmm. So ngayon, nagkaroon ng settlement meeting. Ito si Jover, tinanong niya kung anong gusto ko. Nung lawyer, ano daw ma-offer.
Tapos sabi ko, una, pwede bang letter of apology? So sabi ng lawyer ko, kasi nga yung nanay niya nasaktan dun sa sinabi ni Jover. Kasi nga naman, ba't nyo sinabihin na nandun siya sa Europa, nagpuputa? Hindi naman yung tipo. Oo, ganyan. Tapos naglagay-lagay pa kayo ng mga presyo ng ganyan. Tapos, sabi nung lawyer, ano pa, sabi ko, tinanong ko na, di ba meron pa tayong kaso yung sa civilian case? Sabi nung lawyer niya, oh, we can actually, tanggalin ka namin dyan. Kasi, hindi naman daw lumalabas sa cross-examination ni RJ Nieto, nakasama ako. Never mention my name, puro daw siya. Kaya nga sabi nila na wala ka naman participation, ganyan. So, ngayon sabi nila, so ayun na, so, usap-usap. Tinawagan kasi nga, after, I think a day or two, tinawagan ako ng lawyer namin ni RJ. Yung lawyer namin ng RJ, it was given by Lisa Marcos. Oh, yan. Pakinggan niyo, mga kababayan. It was given by Lisa Marcos kasi una si RJ yung inoferan. Kaya sabi ko, bakit hindi ako sinama dito ni RJ? Sabi ko, kuha ko ng ibang lawyer. Tinabi ko kay RJ, baka pwede mo naman ako isama dyan. Sabi niya, kausapin mo si Tabuts. Ako pa kumausap, ganyan. Sabi ko, Tabuts, ganyan, baka pwedeng isama ako dyan sa kasi pareho naman kaming nandyan sa kaso. Sabi niya, okay, pero Lisa Marcos actually asked for a 10,000 pesos kahit siya, anong tawag yun? Pro bono. Kahit siya pro bono, he asked me for 10,000 for the, ano ba to? Filing. Okay. For the papers. Papers, etc. Printing, ganyan. Yes. So, siya, it's understandable, no? Wala na nga bayad yung lawyer, so kahit naman yung pamprint, bayaran mo, di ba? Bayaran mo. Singil ka 10,000, okay. And I have that. At alam ko, nasa akin, I don't delete these things, no? And then, tinawag yung lawyer. Sabi sa akin, Miss Sasot, kasi ikaw na yung uupo sa witness stand 2 weeks from now, baka pwede tayo mag-prepare. Sabi ko, attorney, kasi, dun sa kaso ko laban kay Jover, merong settlement na nagaganap, and meron kaming fina-finalize na settlement. Ang tanong sa akin ng lawyer, papaano yung kay RJ? Ang sabi ko, tanungin niyo po siya, hindi ko po alam. Ang tanong sa akin ng lawyer, itong eksaktong tanong ng lawyer, baka po pwede kang maging intermediary between Jover and RJ. Sabi ko, pakitanong na lang po siya kung okay sa kanya. So, tinawagan siya, I assume. And then after several hours, tumawag sa akin si RJ. Sabi ko, hi, masaya pa ako, Cheng, ganyan. Sabi niya sa akin, unang-unang bungad niya sa akin, bakit mo ko nilaglag? So, anong reaction mo doon? Ang progression is, pakitanong po sa kanya kung okay sa kanya. Sa akin is, bakit mo ko nilaglag? Sabi ko, what? Nilaglag saan? Because I don't know anything. Yeah. Nakikipag-areglo ka pala dyan kay Jover, hindi mo lang sa akin sinabi, ganyan. Sabi ko, ito na nga, sinasabi ko na nga sa'yo, di ba? Tapos sabi niya, ako nga, nung nagpa-appoint sa Malacanang, binitbit kita. Tapos hanggang sinumbatan ka na ng mga bagay na ako, kung ano, hanggang ini-explain ko sa kanya, sabi ko, Cheng, wag masyadong mainit ang ulo, basahin mo ito kasi explanation, wala ka sa jurisdiction ng judge ko laban kay Jover. Kaya hindi po pwede. Pero, baka pwedeng, in-explain sa kanya, sabi niya, tas, nag-i-inarget, sabi niya, puta, tanga, puta. Sabi niya, may text message ko sa'yo tungkol dyan, di ba? Yung pagmumura na sa'yo, may text message sa'yo. Nasa akin, pinost ko sa akin yan. Pinakita ko sa'yo, pinakita ko kay Pebbles, pinakita ko. Yeah. And then, kung ganun na, sabi niya sa akin, kung wala kang nakikitang mali sa ginawa, if you cannot see anything wrong with what you did, we don't need to talk anymore. Just talk to my lawyer. Aba. May gano'n. Ang taray. Lawyer ni Lisa. Bayad kasi ni Lisa yung lawyer.
Ako ngayon, inano ko yung lawyer, hindi naman nagsalita. Tapos, sabi ko dun sa lawyer ko, dun laban kay Jover, pwede ba itong isama si RJ? I was considering him up to the last minute, Ma'am Shi. Sabi niya, pwede mo siyang isama, but the judge will ask, sino itong taong to? Kasi hindi naman siya, wala siyang jurisdiction kay RJ. Gets mo? So, sino ito? So, may chance na hindi to aaprubahan tong settlement na to at aangan si Jover, then whatever. So, ngayon, a day or two na magmi-meeting kami na uli ni Jover para i-finalize yung final terms, tinanong ko pa yung lawyer. Meron na po bang desisyon si RJ? Meron na po ba clarity of what RJ Nieto want to do? Sabi niya, I want to, i-continue na lang daw ni RJ yung case. Which is natalo siya. So, after all the drama, gusto mo i-continue, ito na nag-offer. So that's the beginning. Kaya di ba sabi, bakit hindi kami nagkikibuan? Yan ang beginning. And because of that, ang ginawa ni RJ, kung sino-sinong pinagtatawagan, not just one, iba-iba, lumapit din sa akin, kinuwento sa akin, pinagsabi niya, sinisiraan ako kung ano-anong pinagsasabi masasama tungkol sa akin. That there was even someone from Davao who told one of the bloggers, ang sabi is, bakit ganun si RJ kay Sas, napakamin. Wow. And of course, people were not aware what was going on, no? Hindi nila alam kasi hindi naman niya ako tinitira sa vlog niya eh. Dahil hindi niya gagawin 'yon, no? Hinihintay niya ako ang pumalag para ako ang magmukhang masama. Alam ko yung mga ganyang galawan ni RJ dahil ako, nakasama ko yun si RJ. Kilala ko ang ugali niyan for 6 years. No, hindi ko na nga lang kilala tong RJ na to, no? Dahil this is a completely different person. Anyway, so ayun na nga, inang, no? So kaya nung nagpa-appoint yan, kaya nga ang binlock ako niyan, can you imagine, iniikot-ikot niya, kung ano-anong pinagsasabi niya kung kani-kanino, about me, kung ano-anong piniraan, masasakit, masasama. Yan, nabasa ko yung messages, ang pangit, di ba? Nung nga, nasa loob tayo ng car, going to Solear tayo, kaya nga doon ako naniwala na, okay, totoo tong fallout ni Sas at ni Taning, ni RJ Nieto. Yeah, and then nung ano na yan, ako pa ako sa kanila, nag-advise pa ako sa kanila, sabi ko, alam niyo yan si RJ kay mapapahamak kayo, parating niyo siyang nakikita kasama ng First Lady, magiging security threat yan, baka naman pwedeng hindi niyo masyadong i-publicize na parati kayo magkasama because siya lang ang susundan ng mga gustong, concerned pa ako nun, madama, concerned pa ako nun sa kanila. And then kaya nga nagsimula yung binlock niya ako, nung yung issue na nga kung saan ako talaga nag-out. Binlock niya ako nung tinatanong ko lang sa kanya, ano ba to RJ, ganyan-ganyan. Tapos yung sinagot niya sa akin yun, di ba? You don't bite the hands of the one that, you don't bite the hand that feeds you. Yeah. Tapos doon niya na ako binlock. So from that moment, February, nakablock na ako. Pero yan si RJ, gumagalaw yan sa likod. Akala naman kasi ni RJ, hindi nakakarating sa akin yung mga pinagagawa niya. Which, dumarating. Kasi yung mga tao rin pinagkukwentuhan niya is alam kung ano yung ugali niya. Frustrated with messy makeup application? Introducing the solution for flawless makeup, double-headed cotton swabs, designed for... Kaya nga. So ngayon, alam na ng taong bayan kung anong history talaga ng, kung saan, paano nangyari. So, at talaga ang pinaka-punot, bottom line lahat dito, ay si Liza. Siya ang nag-offer ng condo, siya nagbigay ng lawyer, siya nag-uto, siya ang nag-meeting sa mga dito sa Garafil, sa mga tao niya to shut down, to shut down our pages. Actually, na-shut down na yung pages natin. So, eto, nasa mga kamay na ng taong bayan. Kung paano nyo to, paano to haharapin. Huwag kayong magpadaan sa nagpa-plastic sa harapan ninyo. 'Di ba? Ito si RJ, ikaw RJ, 'Di ba kayong sabi ko, bakit kailangan niyan lokohin yung mga tao? Itong mga taong na ito ang nagbigay sa kanya ng maraming salapi. Ito kayo, yung mga, 'di ba, kayong mga DH, dahil DH daw siya ng mga DH, kayong mga DH, nagbigay kayo ng pera sa kanya.
Oh, tapos niloko niya kayo na tinanggihan daw niyang appointment para makapag-aral. Hindi po. Niloko niya talaga ng mga tao. Yung lahat Dinemand niya ang posisyon. Hindi inoffer sa kanya. Dinemand niya yon. At alam ko na rin na yung si Mel ay maa-appoint ng PCSO, wala pang eleksyon. Dahil yun na ang nakapangako. At kay RJ ang nakapangako, sabi niya na okay na kay Lisa at kay Martin Romualdez ay Presidential Assistant on Political Affairs. Yun po ay demand. That is a return for what they did for the couple. Ngayon hindi niya nakuha. 'Di ba? So anong naging what's this? 'Di ba sabi niya marami daw siyang naipon because of the blogging. Nauubos 'yan, just die. Tumira ako ng Europe. Alam ko sa vlogging world na hindi ganun kadami ang pera. Hindi milyon-milyon. tumira ako ng Europa, no. At ang pinakamahal na lugar sa Europa ay London. Ang UK. Siya ngayon. Wala siyang negosyo, wala siyang vlogging, tapos he can afford na mag-aral. It's pabalik-balik sa Pilipinas. Oo, pabalik-balik. Ang mahal ng pamasahe. Oo, baka naka-business class pa. O hindi ka natin alam, baka naka-diplomatic passport yan eh. So ang ano niyan is, RJ, huwag ka nang magtago. Huwag ka nang magtago sa likod ng maskara mo. Yeah. Dahil it's no use. You know, there are a lot of people in the political, even in the business world, knew what you did. You know what you did to them, to me, to other people. Kasi ang RJ, this is your problem eh. Your problem really is you cannot be contented. Okay? Kung sa tingin mo kung sa tingin mo RJ na ikaw yung marami ka naman talagang pera. Ikaw rin naman nag-declare na you are extremely wealthy. Sinabi mo yan sa isang tao sa Cebu nung tinanong ka ba't hindi ka na nagbablog. Ang sinagot mo dun sa tao sa Cebu nung pumunta ka ng Pilipinas, remember that? Kala mo hindi nakarating sa akin. Sabi mo raw is, una, pagod ka na, and then second, because you're already extremely wealthy. So parang kami tumambling. How can you be so extremely? Ikaw ba naman yung manager mo na si Mel, maya-maya may pinapanalo sa loto. Pag extremely wealthy ka talaga. Kaya sabi ko nga, dapat kong imbestigahan talaga yan. Alam mo, napakadali lang hulihin ng mga yan. Kaso nga, walang gumagalaw. Hindi, sabi ng mga tao, bakit si RJ? Kasi alam ko po kung sino ang mga nagpa-planning behind this. Ang inner circle ni Lisa Marcos, ang specific na kasama dyan ay si Mel Robles at si RJ Nieto. Yeah. Yan ang nag-ooperate. Nagigets niyo? Yan ang nag-ooperate. Alam yan ng mga businesses, alam yan ng media, na pag si Mel Robles na ang lumapit sa kanila, ibig sabihin, there is something. Yeah. Maghubaran na tayo ng maskara eh. Tapusin na natin to. Dahil, Diyos me, ano pa ba? Ang dami-dami nyo ng pera. Ano pa bang kailangan ninyo? Nandito sila ngayon, nagsha-shopping na ngayon, si Mel Robles. Nandito, di ba? Nandito ngayon, baka kasama si Taning, hindi lang nagpapakita. So, kanina, kahapon, na talagang pino-flaunt nila yung mga shopping galore nila sa mga high-end stores. Kaya, of course, the travel. We all know. Magtama ka. Yan ang nagpa-planning. Yan ang gumagawa ng Black Ops. Okay? Yan ang Black Ops team ni Lisa Marcos, si Mel Robles, at si RJ Nieto. Okay, maniwalang nag-aaral lang yan. Matalino yan si RJ. Dahil yung inaaral pa lang niya ngayon sa Bristol is first year. Naka 3 years yan sa UP. Kaya niyang pumikit at magbabanjing-banjing na lang niya dahil uulitin lang niya yung ginawa niya. Patalino naman talaga siya sa math, no? Pero most of his time is being used in order to conspire and to do bad things to other. And I know that RJ Nieto, dahil yung isa, lumapit sa akin at sinumbong ka.
Oh, di ba? Sino yung gusto niyong pabagsakin? Ano daw? Ikaw, si Mel Robles, saka ikaw. Sino? Ayoko lang sabihin nakakaawa lang, pero alam, you know exactly what I'm talking about. Because you would like, kasi ang plano nito, sinabi ni Marlica, plano na nila na yung mga nakapaligid kay Duterte ay unti-unting pababagsakin. O, di ba? Yun naman ang nangyari. Sinasabi niyo fake news. O, paano naging fake news si Maharlika? Nakita niyo naman nangyari lahat ng sinabi niya. Yeah. So, ang dami pang nanonood sa atin, madam. yeah. So, actually, this is an eye-opener yung mga revelation mo sa us. Although sa ating mga kababayan, alam ko na po ito, but I want, SAS, directly, siya ang magkwento sa inyo dahil siya yung naka-experience. Sinabi ko naman sa inyo, di ba, magsasalita ako, hahanap ako ng time, ng panahon. Okay? Di ba? Oh, yan na yan. Ang Black Ops ni Lisa, ang team niya dyan, si Mel Robles at si RJ Nieto. Si Mel Robles ang nagsusupply ng pera. Kaya siya nasa PCSO. Bakit ko alam? Ito si RJ Nieto, nung election, sinabi niya sa akin, magpa-appoint ka. Baka pwedeng maging MECO ka na lang. Sabi ko, bakit MECO? Kasi daw ang MECO ay hindi na-audit. Audit, yeah. I remember that. Hayop talaga, no? Sabi ko, bakit ako magpapa-appoint sa MECO dahil hindi na-audit? So parang, yun na talaga ang goal nila, magnakaw ng pera, magkasama ka sa nangangamkam RJ Nieto. Alam mo RJ Nieto I think Marlica could attest to this, pero sinabi ko kay Pebbles Ma'am, Nay, foul yung nire-raise yung issue na yun kay RJ. I think you know what I'm talking about. Wag na lang sana yun. Kahit yung iba na lang, wag na lang. I know. I think you know that. Yeah, no, I know that. Ginaganyan ko sila. Na okay na yung iba, pero wag naman yun. Kasi, personal. Mm-hmm. Oo, ano na yan Itong pangangamkam ang topic talaga. Pangangamkam. Mm-hmm. So, ganun na yung conditioning. Sabi ko, wait lang, parang, bakit gusto niya ako magpa-appoint sa MECO para mamkam? Kasi nga daw hindi na-audit. So, pwede ka dyan. Tapos sabi pa niya sa akin, USEC, pero wala namang, sabi niya, wala kasing budget. Pero nandyan naman si Mel sa PCSO. Ibig sabihin, si Mel, yung kay Mel manggagaling yung pera, yan ang black ops nila, si Mel Robles and si RJ Nieto. That is the truth of it. No? At, kaya ko alam, because I was there in the compound, no? Ano ba namang compound yun? Kaano-ano ka ba ni Lisa Marcos at meron ka? May condo, may bahay ka doon. And, in relation doon sa expose ko kanina bago tayo mag-vlog na mismo yung taong naka-witness na narinig niya si Lisa na sinabihan si Mel na, ikaw na bahala sa PCSO sa kukubrahin natin. Ay, may sinabing ganyan kay... Yeah, may sinabi. Yung puting ahas ko. Yeah. Pero ako, alam ko na yan, bago pa mag-election, April yun, kailan may mahal na araw ng 2022, April, di ba? April, alam ko na ng PCSO si Mel Robles. Alam ko, si RJ, ang appointment niya is presidential assistant on political affairs. Dinemand niya yun. Hindi yan in-offer sa kanya, dinemand yan ni RJ Nieto. So now, kaya nga they're already deep in the shit, no? These two people. Yeah. Kaya hindi ito babaliktad. Pero mas mabuti nang alam ninyo kung sino ang nasa black ops ni Lisa. It's Mel Robles and RJ Nieto. Wala nang iba. So, ako naman, you know what? Ang nanay ko kasi sabi niya sa akin, kung tama ka, ipaglaban mo. Wag mo na kami, parang, alam mo yan, parang, just do it. Parang, just do it. Kasi nga, ang ano talaga dito sa mga to is, hindi naman ako naniniwala na may gobyernong 100% malinis. True. Pero naniniwala ako may gobyernong garapal, hestas, hudas. Ito yun. Gobyernong ito. Yeah.